Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil tayo ay magkakasama sa oras na ito para po mag-aral ng salita po ng Diyos. So ngayon po, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na itinataas namin ang iyong pangalan, pinupurit, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya na patuloy na ibinibigay mo sa amin. Salamat sa buhay na patuloy na ipinahihirap mo sa amin. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa mga kasalanan na aming nagagawa, patuloy na linisin at hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Dalangin po namin at hiling, patuloy na bigyan mo po ang bawat isa po sa amin ng isang malalim na karunungan at malalim na kaunawaan sa mga salita na mahahayag po sa oras na ito, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy namin maintindihan kung anong nais mo pong iparating po sa amin. Salamat po sa iyong gagawin, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayong oras po na ito, ang pag-aralan po natin ay patungkol sa tinatawag natin na pagbibigay. At ito po ay may pamagat na giving to God. Ulitin ko po, giving to God. Nang tanggapin natin si Jesus bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas, kinilala natin na si Jesus na ang magiging Diyos ng ating buhay. Ibig sabihin po, si Jesus na ang Diyos ng anumang aspeto ng ating buhay. At hindi lamang po ito sa spiritual na bagay, maging sa iba pang bagay kagaya po ng mga resources o ng mga pinagkukunan po natin at maging ng mga pananalapi o ng tinatawag po natin na finances. Kaya naman, ang kalooban pa din ng Diyos ang dapat nating sundin kung paano po tayo magiging mabuting katiwala or steward ng mga ipinagkakatiwala po ng Diyos sa atin. Pero, take note po or tandaan po natin na hindi po lahat. Sabi po ay bahagi lamang ng napakadaming pagpapala or blessings ang ipagkakaloob or ibibigay po natin sa Diyos bilang kabahagi po ng church. Ngayon po, ang tanong po natin ay, bakit kailangan natin itong gawin? And paano natin ito maisasagawa? At ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa pagbibigay sa Panginoon? Ngayon po, meron po tayong 5 puntos or meron po tayong 5 points na ibibigay or pag-aaralan po sa oras na ito. At sa ating pong point number 1, ito po ay may sinasabi na God owns everything. Na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Ito po ay matatagpuan natin sa unang Korinto chapter 10 verse 26. At ganito po ang sinasabi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroroon, ang Panginoon nga ang may-ari niyon. So tunay nga po na napakayaman ng ating Diyos. Sa Kanya ang buong mundo. Hindi niya kailangan ng pera natin. Ngunit, ito po, nais ituro ng Diyos na tayo ay nararapat pong maging mapagbigay katulad ni Jesus. Hinuhubog niya ang ating puso or ang ating mga puso upang maging isang channel or daluyan po ng pagpapala sa simbahan at maging sa mga tao sa paligid natin na nangangailangan. Lalo tigit sa panahon po natin ngayon na meron tayong ganitong sitwasyon, maraming tao ang nangangailangan. Kaya tayo po ay dapat maging channel or daluyan po ng pagpapala sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So dapat po tayo ay maging mapagbigay. Pangalawa po or point number 2, sinasabi po na we are just steward of God's wealth. Tayo po ay tagapangasiwa lamang sa yaman ng Diyos.
Ano po ang sinasabi sa Genesis chapter 1 verses 26 hanggang 28? Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Sa verse na binanggit po natin, sinasabi na tayo bilang nilikha ng Diyos ang magiging tagapangasiwa, tagapamahala, or katiwala ng mga nilalang or nilikha po ng Panginoon. Tumutukoy sa relasyon ng tao sa Panginoong Diyos ang biblikal na doktrina ng pagiging katiwala. Kinikilala nito na ang Diyos ang siyang may-ari at ang tao lamang ang tagapamahala. Binigyan ng Diyos ang tao ng karapatan at kakayanan upang pamahalaan ang lahat ng mga bagay. Sa pagsisimula po ng konseptong ito, maging maliwanag ang lahat kung papaano dapat tingnan ang kahulugan po ng pagiging katiwala at higit sa lahat ang kahulugan po ng buhay. Ang katuruan ng pagiging katiwala ay nagpapaliwanag ng ating layunin dito po sa mundo, na bilang itinalaga po tayo ng Panginoon, ito po ay isang malaking oportunidad sa atin na tayo po ay isang maging katiwala ng Panginoon, na dapat tayo po ay maging masaya, magalak sa ganitong gampanin bilang isang katiwala po ng Panginoon sa lahat ng bagay na kanyang nilikha at maging kabahagi ng kanyang walang hanggang plano patungkol sa buhay. Hindi ibig sabihin po ng pagiging katiwala na may kinuha sa atin po ang Panginoon. Kung hindi, ito ay ang kanyang pamamaraan ng pagbibigay ng karapatan at magandang bagay para sa lahat ng tao. Bilang isang matapat, bilang isang matapat na katiwala, kinikilala natin kung sino ang ating Panginoon at alam natin na tayo ay walang halaga kung hindi dahil sa Panginoong Jesus na ibinigay sa atin ang kanyang sarili para po sa ating kapakanan. Ipinakita dito ng Diyos ay hindi siya po madamot, hindi siya naging maramot. Kaya naman tayo po bilang tao, bilang tayo nilikha ng Panginoon, tayo na tumanggap kay Kristo Jesus bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas, tayo po ay dapat maging mapagbigay, mapagmalasakit sa ating kapwa, lalo tigit sa mga nakapaligid po sa atin. Dapat taglayin po natin ang pagiging, sabi nga, mapagbigay, yung mayroong malambot na puso. At alisin po natin sa ating katangian ang pagiging makasarili o ang pagiging madamot. Dahil tayo po ay katiwala lamang sa mga yaman po ng Diyos. Sa point number 3 po natin, ang sinasabi po dito ay biblical principles po ng giving or mga prinsipyo ng pagbibigay. Simulan po natin sa una. Unang prinsipyo po sa pagbibigay ay giving is a measure of one's love for God.
na ang pagbibigay ay sukat ng pag-ibig ng isang tao sa Diyos. Ito po ay makikita natin sa Bible sa Matthew chapter 26 verses 6 hanggang 13, na kung saan ito po ay patungkol sa kwento ng isang babae, na kung saan sinimulan po ito nang si Jesus po ay nagpunta sa Betania, sa bahay ni Simon, na kung saan si Simon po ay isang ketungin na may lumapit po kay Jesus. Habang siya po ay nasa hapag, lumapit po ang isang babae na may dala pong pabango. Pero yung pabango po na dala niya ay hindi lang basta pabango. Bagkus ito po ay may kamahalan. Ibig sabihin, mahal po ang pabango, at ito po ay ibinuhos niya sa ulo ni Jesus. Kaya naman po ang mga alagad or mga disipulo ni Kristo ay nagalit. Binanggit po na bakit mo ito ginawa? Hindi ka ba nanghihinayang dyan sa pabango na yung ibinuhos na napakamahal? Pero binanggit po ni Jesus sa Matthew 26 verse 10. Ito po, basahin po natin ang verse 10. Ang sabi po ay, alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya't sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Kung atin pong makikita sa istorya sa binanggit natin pong verses, ipinakita doon kung gaano kamahal ng babae si Jesus, na hindi siya nang hinayang doon sa pabango na kahit ito ay mahal, pero ito ay ibibigay ko o ipagkakaloob ko sa Diyos, sa hari ng mga hari, na kay Kristo Jesus. So dapat ganun din po ang ating maging katangian, na dapat ipakita natin ang pagmamahal natin kay Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay. Pagbibigay po na walang panghihinayang. Ano man ang ibinibigay po natin, dapat po ay bukal sa ating puso. Tunay at totoo na tayo po ay nagbigay, dahil ang pagbibigay natin ay pagpapakita natin ng pagmamahal kay Kristo Jesus. Pangalawa pong prinsipyo patungkol sa pagbibigay ay ang tinatawag po nating giving is an expression of one's faith. Ito po ay makikita natin sa James chapter 2 verses 15 hanggang 17. So ano po ang sinasabi? Verse 15, halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Verse 16, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So binanggit po dito na ang pagbibigay ay isang pagpapahayag ng pananampalataya po ng isang tao. Ang pananampalataya ng mananampalataya ay magiging kapaki-pakinabang kapag ito ay ipinahayag sa pamamagitan po ng gawa. Halimbawa ay ang pagbibigay ng tulong sa kapwa. Lalo na po sa panahon ngayon na marami po ang mga tao na nawalan po ng hanap buhay dahil po sa ating sitwasyon sa kasalukuyan, nararapat po tayo na tumulong o kaya nararapat po tayo na magbigay. At higit po sa lahat, ang pagtulong sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa mananampalataya, sa mga manggagawa po sa ating mga iglesia o sa ating mga sambahan. Sila po ang higit sa lahat ang dapat po nating tulungan upang sa ganong kaparaanan patuloy po sila makapagbigay ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil bilang tao, sila po na mga manggagawa ng Panginoon ay meron din naman pong mga pangangailangan. Meron din po silang mga dapat mabili o meron din po silang mga dapat maibigay sa kanilang sarili o sa kanilang pamilya. Kaya una po sa lahat, ang pagtulong sa ating mga kapwa, kapatiran at mga manggagawa
ng Panginoon ang dapat nating gawin. Kaya, para maipakita po natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Pangatlo pong prinsipyo ay ang tinatawag na giving will lead to receiving, o ang pagbibigay ay hahantong sa pagtanggap. Ito po ay makikita natin sa Bible sa Philippians chapter 4 verses 17 hanggang 19. Ang sabi po dito ay, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kung hindi ang nais ko ay makatanggap kayo ng mga masaganang gantimpala. Ang liham na ito ay pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epafrodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, ang mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Simple po ang binabanggit sa verses na ating binasa. It's simply to say that the believer can never outgive God. Hindi po natin masusukat ang mga pagpapala na ibibigay ng Panginoon sa atin kung tayo po ay magiging mapagbigay o magiging giver po tayo sa mga tao, sa Diyos na tinatawag natin. Sabi po, this is a promise from God. Give and it shall given unto you. Further sa Philippians po, nabanggit doon na it teaches that God will supply the believer's needs. Lahat po tayo may mga pangangailangan and God will provide sa lahat ng mga pangangailangan po natin. Dahil sinabi nga po sa verse 19 sa Philippians, hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Kaya tayo po ay humiling sa Diyos, pero sa paghiling natin sa Diyos, ibigay din po natin kung ano po ang nararapat ibigay o ipagkaloob sa Diyos. Yun po ang binanggit sa ating pangatlong principle. At sa ating pong pang-apat, yan. Punta po tayo sa point number 4. How can we give to God as part of the church? Ulitin ko po, how can we give to God as part of a church or bilang bahagi or kabahagi po ng iglesia o ng ating sambahan? Paano tayo makapagbibigay sa Panginoon? Meron po tayong dalawang bagay. Meron po tayong offering. Ito po ang una. Offering. Ano po ba ang offering? It is given based on the desire of your heart. Ito po ay pagbibigay or pagkakaloob batay sa nasa ng ating puso or batay sa ninanais ng ating puso. Ano po ba ang binabanggit or sinasabi sa ikalawang Korinto chapter 9 verses 5 at 6? Ang sabi po ay, kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Verse 6, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Nais pong ituro ng Diyos sa atin ang kusang loob na pagbibigay. Kaya nga binanggit po sa verse na nabasa natin, hindi po sa pilitan. Hindi yung labag sa kalooban natin ang pagbibigay. Sabi nga, from the desires of your heart o mula sa nasa ng ating puso. Kusang loob na pagbibigay. Ngunit, sabi nga, binabanggit, kapag kakaunti ang ibinibigay, kakaunti din po ang ating tatanggapin or kakaunti ang babalik po sa atin. Pero kung nais natin na i-bless or pagpalain po tayo ng Diyos
sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, lalo tigit pagdating sa finances, dapat ay magtanim ng marami. At kapag gano'n ang ginawa natin, ay magkakaroon po tayo ng napakadaming pagpapala or ibe-bless po tayo ng Panginoon. Kaya, sabi nga, magtanim at magbigay para po sa Diyos. Yun pong binanggit sa point natin na offering. Ano naman po yung sinasabi patungkol po sa tithes? Meron po tayong tithes or ikapu na tinatawag. Ito po ay 10% of your monthly income or 10% of your income. Ang ikapu ay pagbibigay ng 1/10 bahagi ng kita. Saan po natin ibibigay? Sa simbahan ng Diyos. Sa tahanan ng Diyos. Ang utos na ito ay kilala na po mula pa nung unang panahon, mula po sa lumang tipan. Ito po ay itinuro noon at tinuturo pa din po hanggang sa kasalukuyan. Ano po ang sinasabi ng Bible? Ito po yung matatagpuan natin sa Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi po dito ay, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 1/10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So ang tithes po, yung 1/10 bahagdan o bahagi ay dapat po nating ibigay sa Panginoon. Ang trabaho na meron po tayo ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sinusweldo po natin ay galing po sa trabaho na ipinigay sa atin ng Panginoon. Ngayon po, ang ninanais po ng Diyos ay hindi naman buong sweldo mo. Ang nais ng Diyos na ipagkaloob mo sa Kanya ay yung nararapat na 10% na ibibigay mo po sa Panginoon, sa simbahan ng Panginoon, upang matugunan din naman ang mga pangangailangan sa iglesia at matugunan din ang mga pangangailangan ng mga manggagawa sa ating iglesia. Yung mga patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa ating iglesia ay nararapat din namang mabigyan o mapunan ang kanilang mga pangangailangan. So ito po ay tithes na tinatawag. So meron po tayong offering, meron po tayong tithes. Offering from the desires of your heart, and then tithes ay 10% ng ating buong income. Ngayon, punta po tayo sa last point natin. Point number 5. Ito po ay Jesus. Jesus is the best example of a generous giver. Paano po natin nasabi na si Jesus ang pinaka magandang halimbawa ng isang generous giver? Ito po ay makikita natin sa John 3:16 nang sinasabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Batid po natin ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Na ano po ba ang kanyang ibinigay? Ibinigay niya po ang kanyang buhay. Buhay na hindi niya po ipinagkait sa atin. Na dahil sa kanyang buhay, tayo po ay naligtas sa mga kasalanan po natin. Ang pagbibigay niya po ay totoo. Totoo na inialay niya ang kanyang buhay. Tunay na inialay niya ang kanyang buhay para po sa atin. Kaya naman si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng pagkaloob o ng pagbibigay. Kaya tayo po bilang mga anak o lingkod ng Diyos, ipakita din natin ang tunay at totoong pagbibigay. Pagbibigay sa Diyos ng nararapat sa Kanya. Pagbibigay na may kagalakan. Bilang pagtatapos po or bilang konklusyon, ang sabi po ay, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na magbigay. Maging matapat po tayo sa Kanyang
pangako or tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya tayo po ay dapat maging tapat din sa pagbibigay sa Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. He will never leave us nor forsake us. He will never leave us empty-handed. He is a great provider, and He will enable us to give back what is due to Him. Ngayon po, tayo po ay manalangin. So inaayaan ko po ng lahat ay pumikit at tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa mga salita na nahayag Panginoon sa oras na ito. Salamat na itinuro mo sa amin kung paano po ang tamang pagbibigay na nararapat ang pagbibigay sa iyo aming Jesus, na ikaw ang pinakamagandang halimbawa na nagbigay ng tunay at totoo at dalisay na pagbibigay, na ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. And tulungan mo po kami na patuloy na magampanan namin ng tama ang tunay na pagbibigay, na magbigay kami ng may kagalakan, magbigay kami ng hindi napipilitan, magbigay kami ng totoo, na ibigay namin ang nararapat para sa iyo, Panginoon, na ito ay ginagawa namin para luwalhatiin, purihin, dakilain ang iyong pangalan. Ang pagbibigay na ito ay pagpapala na ibabalik mo sa amin kung kami ay magiging tapat at kung kami ay magiging maayos sa pagbibigay sa iyo, Jesus. Tulungan mo po kami, hindi namin kaya ng sa sarili namin. Patuloy na hipuin mo po ang aming mga puso. Patuloy na i-bless mo po kami, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga negosyo, sa aming mga pinagkakakitaan. I-bless mo po kami, Panginoon, upang sa ganong kaparaanan may ibigay din po namin ang ganang para sa iyo, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami sa patuloy na mga pagpapala at ibinibigay mo po sa amin. Ang papuri, parangal, pagsamba at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus at aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, God bless po at purihin po natin ang Panginoon.